Saturday afternoon, everyone. We hope you're having a great week so far. And as always, we bring you the day's latest stories in the next hour. I'm Pauline Verzosa. And I'm Lord De Vera. Nakatanggap ka na ba ng 13th month pay sa mga uring manggagawa na walang inaasahang bonus gaya ng wag nang makigulo sa paghahanap kay Mary Grace Piatos para sa 1 million pesos na reward. She could be forever out of sight. Kaya dito na lang tayo sa Afternoon Delight. Wednesday, November 20, 2024 na po. At speaking of Mary Grace Piatos, naku, para sa kanyang ating delight of the day, meron lang naman tayong food for the gods mula Mary Grace, tsaka syempre Piatos. O diba, kumpleto. Tingin mo, ito kaya our ensaymada or yung hot chocolate na very famous ang Mary Grace? Ang kinakain nila habang pinipeke nila yung mga resibo. Hindi pa naman confirmed kung peke ba talaga. Pero possible yun, no? Baka nagbe-merienda sila noon at sakto may katapat silang ensaymada or food for the gods from that cafe, pati chichirya. Pero tayo dito, at least meron tayong delight. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na may food for the gods pala ang Mary Grace. Ako rin. Pero alam mo, mahirap kainin yan pag walang fork eh. So, habang dinidiscuss mo kung ano ang masarap para sa food for the gods, at iniwan na tayo ni Kuya Glenn. Ayan. Ako pero ay at least yung Piatos madali dito. kainin. Oo. Tatlo pa yung binigay sa Wala atin. ba kayong pahiram ng chopsticks naman dun, no? Ito. So, Mary Grace Piatos, in case hindi kung niyo pa naririnig po mo alam. kami, Mary Grace Piatos. Yan ang problema Pakita kapag... ka na. Hindi lang yun. Pero on a much serious note, it's a max of arrogance and yung sheer chutzpah na kaya mong malusutan na hindi mo man lang pinag-isipan yung pepekein mong pangalan. Yung ganong, ang tawag doon, yung ganong lakas ng loob na parang kinukutsa-kutsa mo lang yung mga otoridad na yung trying to pull may kilala ka bang Piatos ang ang apelido, di ba? Oo. Pauline Piatos. Yun pala meron, tapos kapitbahay niya sila. Oo. Pero John Edward JP. yung kahapon, sabi mo? Ano magkahapon? Pero John Edward B. Seryoso ha? Sa mga resibo pala, among the 700 plus receipts na natanggap nila, may pangalan Oishi, Nova, at meron talaga. may Tempura. Ayan. Ayun. Well, Tapos suspicious kasi parang iisang tao lang daw ang nagsulat ng lahat ng mga pangalan na to. Well, if we recall nga, today, Wednesday, nagtuloy na rin po ang House Good Government Committee hearing on the OVP's confidential funds. And ito rin yung same committee na has put up a ₱1 million reward for anyone who has information on the identity or whereabouts nito nga pong si Mary Grace Piatos. And yung pangalan niya showed up on several acknowledgement receipts that were submitted by the OVP doon sa COA for its confidential funds. Itong Piatos, compared doon sa ibang iconic na mga snacks ng Jack and Jill, nilo pala, mga taga Jack and Jill, ay relatively new kumpara sa Chippy na ilang dekada ng tanda. Ito, naabutan ko pa ng bagong-bago na ito ng 90s eh. Pero malamang kung estudyante ka na, may Piatos na, Yes. Ang marketing pa nila rito medyo saucy. Talaga ba? Medyo elegante, na hindi pambata. Okay. Pero sa totoo lang noon, anong flavor ba yan? Cheese. Classic to. Ito yung favorite na flavor ko eh. Noon kasi medyo nalulungkot ako sa kanya. So, nung nag-appear itong mga to after many years, parang nagkaroon ako ng pag-asa. Pero, hindi ka ba nagdududa na ito tsaka yung roller coaster na snack din ng Jack and Jill parang iisa lang. Magkalasa. Halos magkalasa at umikot lang si roller coaster. Iba lang yung shape niya. Ayan, Pero, yan, going back doon kay Mary Patatawa Grace. ka pa. Ang marketing pa nila dito dati, parang health snack. Okay. Kasi manipis daw. Really? Nasa ano ba yan? Nasa kapal at nipis ba ng potato chips? Wala yan. Pero sigurado mas masarap pa rin dyan ang chicharon ni Mang Juan. Packed with sarap ng Pinoy. Chicharon talaga, classic yan. Pero eto naman po, at this point... Yes, makikibalita tayo ngayon. Sa News 5 correspondent natin si Marian Enriquez na nagmamonitor po sa pagdinig ng Good Government and Public Accountability Committee. Maan, bukod kay Mary Jane Piatos,
Ano-ano pang mga pangalan ng kine-question dyan sa hearing? Meron ba talagang Tempura at Nova at Uwishi na mga apelido? Hi, Lord and Pauline. Actually, yung mga binanggit niyong Nova, Uwishi, hindi pa yan lumabas sa nakaraan nating pagdinig. Kaya nagtataka na ako, no? Saan yun nakuha. Pero ang malinaw yung lumabas at in-circulate yan nga ni Congressman Romy Angkop nung nakaraang pagdinig ay yung Mary Grace Llatos. At ito nga, may bago pa kanina, no, na nilabas si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Zia Alonso Adyong. Kinwestiyon niya yung acknowledgement receipt na sinamiting nga nitong OVP at DepEd dito sa Commission on Audit para i-justify nga yung confidential expenses nito. Napansin kasi ni Adyong na may parehong pangalan, yung pangalang Kokey Villamin na pinasa nga yung OVP na resibo. Meron din ang DepEd na pangalang Kokey Villamin pero kapansin-pansin na magkaiba yung firma nila. So yun yung pinagtataka ni Congressman Adyong kasi daw bakit pareho yung pangalan, magkaiba yung sulat, yung handwriting, magkaiba yung firma. Di si Adyong very obvious daw na hindi lang naman talaga yung pangalang Mary Grace Llatos yung nakita nga nilang questionable at talagang dagdag niya napakalawak nung nangyayaring pang-aabuso sa pondo nga ng gobyerno. Particular na nga ito dito sa confidential funds ng vice, sa DepEd at sa OVP. Ang problema, higit 4,000 yung acknowledgement receipts na sinubinte nga ng OVP at DepEd under VP Sara na kailangan nilang usisiin. Samantala ito nga, tumulo naman na yung Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zuleika Lopez matapos na bumalik sa Amerika. Pero yung Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio, muling pinatawan ng contempt. Paano ba naman kasi hindi ito muling-dumulo ngayon sa pagdinig bago tayo nagpadala pa umano ng liham na nagre-request na i-lift na yung naunang contempt at arrest order laban sa kanya para nga dumalo na siya sa susunod na pagdinig. Ayon nga kay Assistant Majority Leader at ako, Bicol Party List Representative Jill Bungalon, hindi valid yung kanyang reason at pagtuluyanin niya yung pagsuway na senyales na disrespect o disrespeto nga sa komite. Ngayon, pinatitignan naman ni Deputy Speaker Gigi Suarez yung mga posibleng kasong administratibo na maaaring ipataw dun nga sa apat na ipinakontempt na opisyal ng OVP na hanggang ngayon talagang no show pa rin dito sa pagdinig. Uy, Maan, just to answer your question, ang pinagbasehan ko doon sa mga pangalan na binanggit ko ay ang isang report sa Philippine Daily Inquirer. No? Sinasabi niya rin yung iba raw ay may mga initials lamang, etc. etc. Pero, Maan, okay, kailan daw ba or nandiyan na ba, nakaupo na ba ngayon yung ikukonsultahin daw nilang handwriting expert supposedly? Sa ngayon, Lord Pauline, wala pa, no? Pero yun nga, kahapon sa press conference ni Chairman Joel Chua, mag-i-invite na raw sila ng Philippine Statistics Authority and experts para tignan nyo sa handwriting. Kasi kung titignan mo talaga, itong sulat ng Mary Jane Llatos, tulad din ng sulat dito kaya ang Kokey Villamin, kung tinitingnan mo mabuti yung hearing, yun yung sa OVP side ng mga resibo. So may pagkakatugma-tugma nga. At tingin ng mga kongresista, talaga parang pineke. Bogus kumbaga, yung mga ARs, yung mga resibong nito, na minadali na lang na ipasa, lalo na nung lumabas na nga yung Audit Observation Memorandum ng COA na pinaplag nga itong paggasta ng confidential funds ng OVP at DepEd. Okay, maraming salamat para sa update na yan. That was News 5 correspondent Marian Enriquez reporting live from the House of Representatives. Maraming salamat, Maan. Ayan, so bagong pangalan yung lumitaw nga, no? Kokey Villamin, bukod dito kay Mary Grace Llatos. Totoong tao na kaya to si Kokey Villamin? Taga-Osamis daw eh. Kokey Villamin. Kokey Villamin. Francisco malamang totoong pangalan yan. Baka naman nakikinig siya ng Yoyoy Villame habang ginaano nila yon, di ba? Pero sabi rin ni Maan, parang very similar nga daw yung handwriting nung pumirma dun kay Mary Grace Llatos. So, tingnan natin kung mabibigyan pa ng liwanag ng handwriting expert. Kung talagang, diba? The word I was searching was impunity pa rin. Impunity. Extension pa rin. Alam mo yon yung lakas ng loob na hindi natatakot na hindi man lang sineryoso or hindi man, pati yung paglalagay ng date napaka-haphazard talaga. Yung hindi nila inakala na may magbabasa at magdududa na hindi kaya mag-isip sila ng matinuto nung kapani-paniwala kahit papanong apelido. Oo. Di ba? Impunity. Alright. But at this point, let's see some stories on social media.
On onenews.ph po, the Commission on Elections has declared 117 of 183 Senate aspirants as nuisance bets. 66 lang. So 66 Yung lang po pinasok. ang in-approve kumbaga ng COMELEC. Pero balikan lang natin, Lord, ano ba yung criteria para matawag na nuisance bet ang isang aspirant? Naku, nagbago na siya, Tita Pao. Nagbago Hindi na. na dati. Dati kailangan yata yung meron kang kapasidad na mag-mount ng isang national campaign. Pero medyo discriminatory na yan kasi parang it assumes na dapat may mga may budget kaya ka, lamang, oo. di ba? So, actually, tatlo yan, no? Tatlo na lang siya ngayon. One is they put the election process in mockery. 2, causes confusion among voters. And 3, has no bona fide intention to run. So, tatlo po yung criteria na yan. And 117 po doon sa mga nag-file ng kanilang certificate of candidacy, nalagay sa nuisance bet. Kasama kaya dyan yung si Daniel Magtira. Naalala mo ba yun? Yung boyfriend daw ba ni Chris Aquino? Ex ni Chris Aquino at ngayon daw boyfriend ni Amy Marcos. Ayun. Siguro. Yun ang seryoso. Meron pa isa, di ba? Naalala mo? Oo nga marami sila parang tuwing may filing of COCs, nandun sila. Yung isa naman, electrician, may isang security guard. Mukhang hindi naman yata sila may maluwag na tornilyo, no? Nung nagsalita sila. Seryoso sila sa mga sinasabi nila. Well, everyone has the freedom to to file kung gusto nyo. And sabi nga ng COMELEC, ministerial sila, so tatanggapin nila yan. Pero pagdating doon sa vetting process, doon na may kita kung nuisance bet o hindi. Anyway, pwede pa naman idulog, ano? Pwedeng ipaglaban pa rin sa korte. Meron na nga 6 daw na nag-file for motions of reconsideration. Ngayon, Pero ang maganda din dito, Lord, diba, sabi ng COMELEC, for next year's midterm elections, ipapublish daw nila online yung mga COC rin ng mga kandidato. Hindi para lang yan. talagang, para makita talaga ng mga voters, mas scrutinize nila yung background ng bawat candidate. Talaga? Oo. Kasi alam mo sa totoo lang, napakadali na mag-apply para tumakbo sa pagkasenador, di ba? Kesa mag-apply para sa security guard. Diyos ko, sa security guard nga lang marami sa mga mambabatas natin ngayon ni hindi makakatakbo, ni hindi makakapasok bilang security guard kasi may mga kaso. Gano? Ay. Yes. Totoo yan. Maraming clearance sa kailangan, no? Nako, maliban sa game, dapat yung NBI, mga ganyan, dapat wala kang kaso at all. Ayun. Etong mga iba rito nakakulong. Oo nga. Diba? Oo. Naku, Diyos, isipin mo. Ayan. Tapos, kailangan din ilagay pala yung official na social media accounts nila kasi it turns out marami kasing, pati yung mga social media, yung mga web pages, mga web addresses kasi marami have been found in the past of purveying false information. Fake news. Kailangan nilang managot. Yan naman na yung i-promise ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. They're gonna really crack down on dun sa mga fake news na yan para hindi na yan kumalat sa paparating na eleksyon. May magagawa pa. Aba tayo na biktima na tayo yan. Nabiktima na tayo. May mga namumuno nga ngayon. Ang ganun ba? Resulta niyan. Ayan. Okay. Dapat unity na lamang. Unity. Tunay na pagkakaisa. Piatos na lang tayo. Okay, move on tayo to our next story. Ito naman po on Reuters. In the United States, Los Angeles passes Sanctuary City Ordinance to protect migrants. Parang ibon lang, ano? Sanctuary City. So ito po, bagong LA policy, LA. So the Los Angeles City Council unanimously passed an ordinance that will protect immigrants living in their city and would prohibit the use of the city's resources to carry out federal immigration enforcement. Statement yan, no? That's a big statement na they will be protecting the migrants. 1.3 million, I believe, ang nasa Los Angeles. Although hindi yan, hindi specify kung ilan dyan yung legal tsaka illegal. Pero marami-rami yan, 1.3 million. Lalo na siguro sa East LA, yung talagang Latino quarters ng Los Angeles. Tandaan na, hindi yan Los Angeles. Los Angeles. Yung by its very nature, Castilla, ang kumbaga Hispanic ang diwa niyang ano na yan, ng lugar na yan. Pero dito mo makikita na very liberal talaga, very Democrat yung essence, yung kaluluwa talaga ng LA. And during the elections, I believe California voted blue, no? They always vote naman blue.
Always naman. Hindi na nga nangangampanya yung mga Democratic yung mga candidates Republican. dyan kasi alam naman nila eh. So lahat na makikita mo pagdating sa mga, of course, ano yan, Hollywood eh, no? Yes. So yung tinatawag na Hollywood elites nandyan, yung mga politically correct na talagang strongholds, nandyan talaga, mga nagtuturo ng yoga, mga trends dyan na normally nagsisimula, ano? Meditation. Oo, very liberated talaga yung mga tao in California. As we can see here, pro-migrant protesters holding signs doon, nakalagay Sanctuary City, ang LA. Marami nga raw kasing mga tao who expressed concern and fear na, yun nga, di ba yesterday binalita natin, plano pa ni Trump itap yung military, US military, to carry out his mass deportation plan. So, maraming natatakot kung paano nga ba i-execute ni Trump yung kanyang deportation, mass deportation. Napanood mo yung Civil War sa HBO? Civil War, hindi. Nasa HBO siya. I think you will like it. Yeah. Gawa siya ni Alex Garland at may pinakita siyang senaryo na kung tutuusin mo, no, may federal laws kasi at may mga state laws, of course. Hindi natin alam yung kapangyarihan ng gobyerno versus ang kapangyarihan ng isang simpleng syudad. Tingnan natin kung saan maaring magano yan. Ang halimbawa, no, kung hindi dito, paano, let's say, kung nasa isang syudad siya or nasa lugar siya na sabihin natin red state, nasabihin natin yung mga tao doon ay hindi kasing peace-loving nitong mga taga-LA at, let's say, who value their guns rather solidly at medyo may anti-immigrant sentiment. Paano yan, di ba? Oo. At kapitbahay nila yung mga ganito, nako. Ay, maraming naghahanap ka ng Pilipino gulo. sa California, di ba? Alam mo, sabi nila kung paano mo raw madedetect yung isang lugar kung maraming Pinoy. Paano? Pag nakita mo raw nag-fog ng hapon. Bakit? Kasi yun daw yung usok sa mga rice cooker. Nagluluto na ng hapunan. Akala ko nag-iihaw eh. Galing kay Rex Navarrete yung joke niya. Sa bagay, Pwede rin. May nag-aano na ng kanin. Hindi mawawala yan sa bayan ng mga Pinoy sa US. Sunday Rice cooker. yon yung sinasabi mo. Oo, barbecue. Sunday mag-iihaw sila. Ayan, okay. At maririnig mo maraming tunog na. Yung pang-ano nila na nga ng ihaw. Oo, hindi pwede mga high-tech na yan. Pamaypay dapat yan na may mga nakasulat na Gloria. Tama. Alright, ito naman po, moving on to our next story, still on Reuters. The NFL has no issue with Trump dance celebrations. Ano nga ba yung Trump dance? For example. Kala mo, maloloko mo ako sa ganyan? Seryosong journalist ako, hindi ako sumasayaw ng ganyan. Kuwang-kuha eh. Yan ang Tito dance na tinatawag. Tito dance. Lahat ng mga kumakatok na lagpas 45 anyos na, dapat matutuhan na yung ganyang sayaw. Of course, hindi mo ma-associate yung kanta ng Village People na YMCA with such kind of choreography. Diba? So, Tito dance naman pala siya. Hindi naman talaga Trump dance. Oh. Well, I guess that's why okay lang sa NFL. Well, Tito dance kasi si Trump, of course. Beyond Tito na yan, ano? Pero, pansin mo, kamay lang gumagalaw. Nga, oo. Tapos, ang sabi ng mga ibang late-night comedians, wait till the Republicans find out that the YMCA is normally a gay anthem. Oo nga naman. Oo nga. Wala kasi na Trump. At least si Rodrigo Duterte, no, nung sumasayaw siya ng budots, kahit pa paano, nagbe-bend naman yung knees. Diba? Ganun. Gumagalaw naman yung katawan. Ganyan. Okay. Si Trump, wala. Ito lang talaga. Ito lang, oo. Hindi, may groove may groove may ano ka pa ba? nga May movement pa ba yun? Gumalaw Dapat pa ganun lang. Gumalaw pa yung shoulders mo eh. Si Trump talaga wala. Pero issue ito, bakit? Hindi lang ito, hindi siya inosenteng sayaw. Kasi pagdating sa NFL, alam mo na, Tita Pao, di ba, pag nakaka-touchdown ng mga mokong, yeah, they celebrate. Kanya-kanya, yung pala term doon, sinicelebrate. So, marami, normally, di ba, ihahampas yung The football, oo. yung football doon sa ground or tatumbling yung iba or gaganon. Yes. Yung iba, sumasayaw ng Trump dance. Okay. So recently, oo, marami. Pero wala raw problema ang NFL doon. May mga umaangal naman sa kabilang kampo. Bakit yung pinapayagan yan? When it has clear political overtones, no? Bakit yung taking a knee, tulad nila Colin Kaepernick, ay dinidisallow kasi meron daw political statement. Oo, naging malaki yun eh.
And I believe meron isang athlete from the NFL na fine naman for wearing a MAGA hat or yung Make America Great Again hat on the field. At malaki yung fine niya, no? $11,255. Pero yung Trump dance para sa NFL is not considered a political statement. So, gusto siguro for the lines there is kung talagang blatant na pinapakita yung political Pati mga hosts opinion daw, nila. tsaka news anchors eh. Tuma-Trump dance eh. Ayun lang. Pwede mo bang i-demo? Si Kamala may groove ah. Oo, pag so sumasayaw pinakita siya. niya, may soul tong, may the moves tong si ate, si sister ate natin. Pero anyway, pero kung huhusgahan mo to kasi paano halimbawa kunyari, no? Wala lang talagang sense of grace and physical choreography yung sumasayaw. Correct. Kaya tuma-Trump dance siya. Or maybe it's just riding the wave nung pagka-viral nga ng Trump dance and just celebrating. Alam naman natin, pag may naging sikat na dance move, everyone copies it, diba? Yung ninong dance nga, gumagalaw pa to ng konti. Ano yung ninong dance? Alam mo, kakastroke lang. Oh. Tapos pinipilit sumayaw, kaya ganun. May ganun ba, ninong dance? Tito tsaka ninong, medyo mas malala yung ninong eh. Yung ninong magpapakita. May generations pala yan. Of May course. generations. Meron pa yan, ninong sa probinsya dance. Oo, paano? Ikaw lang ata nag-dance na yan, ah. Si Martin Andanar nagturo sa akin. Yun Hello, pala. Martin Andanar. You know what you did there. Anyway, tingnan natin to. Tapos, pagtotont ba ito sa tingin mo? Hindi naman, yun nga. I think it's more of just riding on the wave of yung pagka-viral nga Bagay, ng no? Trump dance. Puro TikTok normally na nangyari. Oo. At malaki yung nakukuha mga views pag ganun. So, Right. You I'm go trying to where the remember wind ibang blows. dance na nag-viral at kinokopya ng ilang mga celebrities. Nakalimutan ko na. Pero I guess, kuwari, Gangnam, di ba? Gangnam, nagkagawin nila rin yun. paano ba yung Gangnam? Nakalimutan ko na eh. Yung ganun, di ba? O pag Gangnam. Nagda-drive ka eh. Okay na yun. Google mo na lang. Gangnam sa tut. Ayun, may Diba? ganun pala siya. Oo, nga, meron. no? Naku, daming gumagawa dati yan. Ang dami. Kasabayan nun nung nagbubuhos siya ng tubig na may ice, di ba? Ay, ito pala, oo, ganun pala, Gangnam. Hindi pala ganun. Nagda-drive nga yun. Ganun ang Gangnam. Alright, okay. At this point naman po, Nabati natin lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via Facebook or YouTube. live stream. Okay, so Naku, ito sino po. naman kaya, maliban kay Mr. Huge Anus? Ay, ito naman. Sinabi rin yung pangalan nila. Marami po tayong viewers on YouTube. Hello Yes. po, good afternoon. Ito sabi, wow, piato, sabi ni Bea Dalisay. Ayan. Hello, Bea Dalisay. Meron pa kaming 3 flavor ng piatos para lang kay flavors na Mary pala Grace. siya? Oo. Wow, bago to. Bago to. Beef bulgogi. Ano kaya yung flavor na kinakain nila nun? Ni? Nung sinulat nila yun. Oo, pero may... Ano kayang kinakain? Malamang ano yan? Ensaymada. Or yung cheese roll. Di ba cheese roll? Meron din. How Sikat do you- din yun doon. Paano mo masabi kung cheese roll o ensaymada? Uy, magkaiba yun. Cheese roll yung pahaba. Ensaymada yung bilog. Yung classic ensaymada. Hindi, para pahaba rin yung ensaymada nila, di ba? Ay, hindi, cheese roll ata yun eh. Yung may cheese sa loob. Uy, huwag kayong magulat sa mga... Pwede mong sabihin sa Mary Grace, pwede bang i-toast? Yes, Tinutoast oo. nila yun. Actually, nakakatawa. Kakakain ko lang kagabi dun sa cafe na yan. At nag-order ako ng cheese roll. Pinapag-grill nila. Grill yung Yes. tawag nila dun sa Diba? pag-init ng cheese roll. Anong pinapares mo sa iyong ensaymada? Yun nga, yung may hot chocolate din. Kapag Yung dining hot choco ka. nila, no? Yung hot choco nila, yung parang yung naninikip yung dibdib mo sa sobrang kapal. Tama yan. Ito, hello rin naman po kay Sherwin. Sabi niya, hanapin na si Piatos para may 1 million. O, di ba? Ganyan. Ganyan. Ano talaga Piatos ang apelido? Oo nga eh. Dati meron pang phone book eh. Makikita mo Ay, talaga yung tama. apelido. Oo Yes. nga. Baka pwede natin gawin din yan. Or sana ma-invite na nga nila yung representative from Philippine May phone Statistics book pa ba? Authority. Meron pa naman siguro kung Alam ko mag-request ka. Si Mon Esperto ng PLDT. Oh, yan. Pwede natin Si Sir kontakin. No? Sir Mon, bigyan namin. Oo. Gusto mo ba? Pahiram Phone book? tayo ng phone book.
Alright. At uso ang No. phone book ngayon no? Tawag ka, Tita Pao. Okay, ito naman po, dumako tayo sa showbiz where MQuest Ventures shares a glimpse into some of the wardrobe for MMFF entry The Kingdom. That and more stories from our News 5 correspondent, MJ Marfori. After ng detalyadong set, ipinasilip naman ngayon ang wardrobe ng mga bibida sa MMFF entry na The Kingdom. Una nga riyan, ang susuotin ni Bossing Vic Soto na gaganap bilang leader ng Kaharian ng Kalayaan. Kapansin-pansin naman ang tattoo sa braso na Sid Lucero, Christine Reyes at Sue Ramirez. Habang tila may pahaging na rin ang suot ni Piolo Pascual sa magiging karakter niya sa The Kingdom. Kung ano yan, malalaman sa pagsisimula ng Metro Manila Film Festival sa December 25. As expected, successful ang Day 3 ng Grand Beaniverse concert sa Smart Araneta Coliseum. Kaya hindi rin katakatakang magawaran sila bilang first Filipino girl group to stage 3 outstanding sold-out center stage shows. Bukod sa plaque, meron pa yung Golden Dome Award. Deserve. Dito rin inanunsyo ng Nation's Girl Group na may repeat Grand Beaniverse para naman sa Valentine's Day sa Feb 15, 2025. Hindi pa man natatapos ang Apata craze with Bruno Mars. Ito at inanunsyo ni Rosé ng Blackpink ang bago niyang single. Yan ang Number 1 Girl. Para raw ito sa kanyang number ones. Ilalabas na yan sa November 12. Palaisip pa naman sa netizens ang Instagram post ng asawa ni Archie Alimanya na si Jikan Las. Sabi rito, the truth doesn't need defending. It speaks for itself. Caption pa niya, all will be answered in due time. Kailan lang nang malagay sa kontrobersiyang misteryang si Archie dahil sa reklamong acts of lasciviousness ng aktres na si Rita Daniela. Ibinahagi ni Ellen Adarna na breastfeeding at pumping ang pinaka-hate niya sa lahat. Sabi niya pa, kung na-enjoy ito ng iba ay good for them. Kasi silang lang ni Ellen sa kanilang unang anak ni Derek Ramsey. Bukod rito, ngayon pa lang, nilinaw din ni Ellen na hindi rin siya magpapa-gender reveal at baby shower at wala siyang utang. You know, and we have more stories for you after this break. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po, si Lourdes De Vera. At ako naman po si Pauline Verzosa. Thanks for staying with us. And now here's a quick rundown of some stories on One News. President Bongbong Marcos has announced that Mary Jane Veloso is coming home and thanked his Indonesian counterpart Prabowo Subianto for his goodwill. Veloso is a Filipino overseas worker convicted of drug trafficking back in 2010. She was sentenced to death in 2015, but was spared at the last minute when her recruiters surrendered to authorities. President Marcos reaffirms his government's support for Ukraine's sovereignty as its war with Russia reached its 1,000th day. Marcos also hopes for a peaceful resolution of the conflict in the region. Earlier, Ukraine used U.S.-made missiles for the first time to target a Russian ammunition depot in the Bryansk region. And Pagasa has officially declared the start of the Northeast Monsoon or Amihan season. The Northeast Monsoon will bring cold and dry air and increased atmospheric pressure, particularly over Luzon. Also in the news, the Philippine government says it is working on addressing the situation of undocumented Filipino immigrants in the United States. That's as the incoming administration of Donald Trump promises massive deportations. The story from Mobile Journal, Julie Baiza. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ng magbabalik na presidenteng si Donald Trump. Kasunod yan ang pakikipag-usap ng Pangulo sa telepono kay Trump. I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be.
because it has been for a very long time. Nabanggit din ni PBBM ang planong pakikipagkita sa US President. Hindi raw ito ang unang beses na maghaharap ang dalawang lider. Sabi ni Philippine Ambassador to the United States Babe Romualdez, minsan na silang nagkita noon sa New York. Well, I think it would be a very good relationship. As the president said, he actually met President Trump even before when he was a young man in New York when he went to one of those events with his mother. So there's that personal relationship which President Trump aware of. He is known to have to have personal relationships with heads of state, and I think that that relationship with the president would be a very good one. Hindi naman natalakay ni Marcos at Trump ang usapin ng posibleng pagpapadeport sa mga immigrant sa Estados Unidos. Naglalaro sa 300,000 hanggang 370,000 ang undocumented Filipinos doon. Sabi ng embahada, magpupulong na sila ng mga consul general para pag-usapan ng hakbang kaugnay dito. And we're going to have precisely one of the main topics of our conversation or our meeting will be, of course, on how we can assist our Filipinos who are living here in the United States on a not legal basis, but an opportunity to be able to be legal. And if there is that opportunity, obviously they'll be able to have a path to stay here. So that's the first step that we're going to be doing. Kinausap na rin ng ambassador ang Department of Foreign Affairs para tumulong sa mga Pinoy sa Estados Unidos. Nakikipag-ugnayan din daw sila sa mga PhilAm lawyers doon para pag-aralan ng eksaktong magiging laman ng immigration policy. Sa mga Pinoy naman na may nakabinbing visa application sa US, ito ang payo ng embahada. I always tell our friends, everybody, just do everything right. Really, I mean, there is no other way. Just apply, give them the right information, and always say the truth. Because one way or the other, the minute there is something wrong with your application, then there's already a mark in your name. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Meanwhile, Senator Cynthia Villar denies confronting Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos in church. A viral video showed Villar approaching Santos during an event at the Our Lady of Fatima Church in Las Piñas. But the senator did tell the councilor to not greet her anymore, accusing him of spreading falsehoods against the Villars. Santos and Villar are rivals in Las Piñas' lone congressional seat. Over at the Senate, Villar also figured in a heated exchange with Senator Raffy Tulfo during the Environment Department's budget hearing. Tulfo noted that Masungi Geo Reserve representatives were not invited in the hearing, but Villar said otherwise. Tulfo went on to challenge the DENR and Villar to take a lie detector test. My dear Senator, when the governor is inviting people, the DNR cannot stop the governor. No, but that's the reality of life in the Philippines. Yes. Like for me, if I am in Las Piñas and the mayor of Las Piñas will invite people. No, ma'am. Kasi kung ako po ang nasa sitwasyon dyan at ako po ang secretary ng DNR, ako po ang may call kung sino yung mga guest na papasok. Pwede ko pong harangin yung mga taong ayaw kong papasukin regardless kung yan ay kasama ni governor. The governor cannot do that. Well, I thought... I mean, I'm a politician. You don't do that when you're governor. Well, I'm also a politician. Kung gusto mo, magpaano pa tayo? Lie detector test. Where? Polygraph test para malaman kung sino sinungaling. Stress. Oo. At this point, siguro kalma muna tayo at punta tayo sa Cebu. Tingnan natin kung doon may stress din ba o medyo relax lang sila. Kausapin mo natin ang ating Cebu desk ng One News, si Dale Israel. Dale, may stress din ba dyan? Mention lang po yung areas you just learned just now. Texted to you. Dale. May hapon, Lord. Officer honor for the medyo less stress ngayon dito sa Cebu kasi preparations are on the way for the Feast of the Santo Niño in January. And this early, the Agustinian priest of the Basilica Minore del Santo Niño has announced that it is prohibited to campaign during the fiesta activities. But, specifically, they appeal to politicians not to wear campaign shirts with their names and faces on it when going inside a church and during the solemn activities like processions. According to Basilica spokesperson Father Jules Van Almeres,
we should not use the feast of the Holy Child Jesus in their political campaign where millions of devotees are expected to attend and pray. If they should attend to the activities, they should attend as devotees and not as politicians. The priest also reminded the public of the strict implementation of the dress code at the Basilica. In particular, no one is allowed to wear shorts of any kind, spaghetti shirts, skimpy skirts, ripped jeans, pando, and other shirts, bareback shirts, plunging necklines, crop tops, low-waist jeans, and no hats and caps, among others. During the press conference yesterday, the Basilica priests said they have already chosen the ferry boat, which will act as the galleon for the fluvial procession, where the Santo Niño image will sail across the seas of the Mactan Channel. The Coast Guard and the police will be on top of the feast and orders preparations for that. This early, also, the Cebu City Mayor Raymond Garcia has announced that the Sinulog Festival will use the old and traditional route, which will be along Osmeña Boulevard and the Cebu City Sports Center. The Sinulog was already held for 2 years at the South Road properties as ordered by dismissed Mayor Mike Rama, which did not sit well with several residents because the reclamation area is too hot and there are no shades for the crowd. Now that Garcia is mayor, he wants the Sinulog back at its old route and not at the SRP. That's about it for us here from Cebu. Back to you guys. Oh, stressful din nga pala yung even yung choice ng venue ay may is tinged with politics. O marami kang sinabi kanina, Dale, mga bawal suot. Pero yung magsuot na parang Santo Niño ba o parang Birheng Maria, papayagan naman. Who remembers there was a time last year that the beauty queen was wearing this Santo Niño costume for the pageant, but it received backlash. It's not prohibited, but it's received backlash from devotees because they said that it's being bastos to the Santo Niño. Kung governor ka, papayagan, pwede naman. Joke lang din. Sorry? Kung governor, papayagan ba? But you don't have to answer that. Dale, maraming salamat sa iyo. At sana nakapunta ka na ba Sinulog, Pao? Hindi pa eh. Ay, nako. Oo, isa rin sa alam natin, bucket religious list ko. festival siya, pero iba. Oo nga very festive ang Sinulog. Hindi ko makakalimutan nung tumugtog kami. Anyway, maraming salamat, Dale Israel, ang ating One News Cebu Desk. Siya rin po ang editor ng The Freeman Cebu. Yan, maraming salamat, Dale. For now, you're still watching Afternoon Delight here on One News, but it's time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're still watching Afternoon Delight here on One News. Ako po si Pauline Verzosa. Ako naman po si Lourdes Vera. Alright, punta naman po tayo sa sports. The competition heats up in the PVL All-Filipino Conference. Meantime, Gilas Pilipinas Youth welcomes a new head coach. Details of those stories from News 5 correspondent Ian Suyu. Mapa-opensa o depensa, naging agresibo ang PLDT high-speed hitters kontra Galleries High Tower Risers sa PVL All-Filipino Conference kahapon. Hindi nila pinaporma ang kalaban at kinuha ang laro in straight sets 27-25, 25-22 at 25-23. Nanguna para sa PLDT ang outside hitter na si Savi Davidson na nagtala ng 28 points. Dahil sa panalo, mas nakakabuo ng momentum ang PLDT with a 2-0 win-loss record. Pag-amin naman ni PLDT head coach Raul Ricofort, hindi pwedeng maging kampante kahit lamang ang koponan sa court. Ang reminder sa kanila, katulad nung sa next lead, hindi porket nag-up na kami ng 2-0, yung medyo may complacency. Hindi nila sinasadya, pero mas nagiging, sobrahan siguro yung pag-relax. So, yung mga ganong runs, happy kami na nakuha pa rin namin, pero kung may iwasan, sana. New era for Zeus Thunderbells naman ang eksena sa isa pang laro. Yan ay matapos nilang talunin ang next lead Chameleons sa 4 na sets. Bumida ang veteran opposite spiker na si Jovelyn Gonzaga with 23 points on 20 attacks. Historic ang panalong yan, lalo't ito ang first ever victory ng franchise mula noong sumali sila last season. Ang lagi kong sinasagot sa interview, kailangan ko mag-step up. Kasi once na nag-step up ako, makakahugot din ng kumpiyansa yung teammates. So, and at the same time, ang laki kasi talaga ng tiwala ko sa talent, sa potential ng bawat isa. Yung mga veterans, ang laking bagay sa amin kasi we know the tempo, we know the vibe, we know the hits. We complement the young energy ng mga bata.
Bukas magpapatuloy ang bakbakan sa PVL. Unang laro sa doubleheader ang tapatan ng Cherry Tigo Crossovers at Signal HD Spikers. Susundan niya ng Capital One Solar Spikers kontra naman sa Chocomucho Flying Titans. Mula PVL, dito naman tayo sa Gilas, Pilipinas. Itinalaga na ng Samahang Basketball ng Pilipinas si L.A. Tenorio bilang head coach ng Gilas Pilipinas Youth Team. Excited din ng SBP sa bagong role ni Tenorio para sa national team. Sabi ni SBP President Al Panlilio, malaking tulong sa grassroots program ng Gilas si Tenorio. Malaking bagay rin daw ang pagiging role model niya sa mga batang manlalaro ng basketball. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sherwin, hello sa comment section natin ngayon sa mga nanonood ng Afternoon Delight. I think nakabakasyon si Miss Denise but nice tandem. Good luck to your show. Ito kaya sincere na good luck or good luck? Thank you, Sherwin, sa comment mo. Babalik na ang Tita Denise niyo tomorrow. Yes. At galing siya doon sa lugar na may 45 democracy activists na nasentensya ng 4 to 10 years. So, magbabalik na po bukas si Tita Denise. Uy, congratulations pala kay LA, bagong head coach ng Gilas Youth. Maganda yan. Hindi lang yan. Sanctuary pa sila. Sanctuary? Di ba? Kaninang yung LA. Ay, ibang LA yun. Ay, ibang LA ba yun? Los Angeles naman yun. Ito, Marlon LA Manalo. Di kaya masama ang loob ng nautusan na gumawa ng mga acknowledgement receipts sa OVP at mukhang sinadya yung mga obvious na mali. May point ka, Marlon. Sinadya, ano? Parang, ginagamit niyo kami para manloko, ha? Alex Fuentes, of course. Si Roninsburg. Always delighted to watch this show daw. Buti na Ito, lang. meron, sabi ni Hey Epic, yung political landscape daw natin, parang noontime show. Yung? Parang noontime show, yung political landscape dito sa Pilipinas. Uy, huwag niyo naman insultuhin yung mga noontime shows ng ganyan. Mas may Ibig order sabihin and lang niya, decorum ang noontime show. maraming nangyayari. May comedy, may drama, may dami. Parang mga latter episodes ng Designated Survivor. Maraming nangyayari. Hindi ko na wala ka ng pakialam. Hindi ko na natapos yun. At least sa noontime show, kahit papano, nagbibigay naman ng ligaya. Ayun. Ibang minsan gato na iba yung binibigay sa'yo eh. Okay. Ang ganda ng Afternoon Delight ko dahil sa Afternoon Delight, sabi ni Roninsburg, Hey Epic, hello Tita Pao, bagay ang maroon. Oo. Actually, red po yan. Sinasadya mo ba yan? Alin? Na nakaganyang kulay ka? Bakit? Maroon? Red to Maroon ba to? Baka maroon ang rehistro. Pag sa mga ganyang, pag kulay, medyo may issue ako dyan. Pero maroon na rin. Of course. UP fight. Diba? Nakapasok ba kayo ngayon? Yes. Oo naman. Number 2 ang UP. Number 1 ang Lasal. Hindi pa rin ako sanay. Ganon. Panahon ko kasi. May UP sa Final Four. Panahon ko kasi pag UP yung kalaban, parang mga... Grabe naman siya. Yun yung dark years. Yung tao sa audience, parang wala pa yatang 10. Tama yan. Yung iba required na. Yung iba required yung PE. Required nung prof. Nood kayo ng game. Sipin mo siya ka nakahanap ng cheers. Tapos yung banda pa ninyo, mga lasing pa, mga tumutugtog at hindi pa kompleto. Kasi pero ibang-iba na ngayon Ibang-iba na ang UP ngayon. Grabe, napupuno na yung kalahati ng arena. Ace Enriquez, hello. John Centelices and Jessie Flores. Pauline is so cute and pretty and sweet. Ito, okay lang si daw. Andre nagsulat na to? Baka siya nga. Ito talaga si Andre. Thank you sa support. Siya pala nagko-comment. Elmo Cardenas, ang Piat Sherwin at Pilipinas. Torn daw siya between Tita Pau's demurity and Tita Denise's perspicacity. Grabe, ang lalim nun Twisters yun Elmo Cardenas of course. Pero bago tayo magpatuloy, nais kong batiin yung kaisa-isang babae na for the past, 20 years na yata. Ay patuloy na inaakit pa rin ako at ginagayuma ako. Okay. Birthday niya ngayon. Hello, Marjorie La Chica. Hello, Love Marjorie. Happy birthday. Birthday. Yun. At dahil mag-aalas 3 na, oras na para sa paborito ninyong portion na talaga namang babago sa takbo ng kasaysayan ng Pilipinas at magdudulot ng ganap na demokrasya at tunay na kalayaan. Ito na po ang I Saw the Signs.
Ito na po ang I Saw the Signs. Ang edition natin ngayon, Tita Pau? Mary Grace Piatos memes. Sige. Saktong-sakto. Okay, ano siya? Hindi natin mabasa, pero may logo ng Mary Grace at Piatos. Ano yung caption? FTTM, received by. Received by. Hindi na kailangan ng pirma, logo na lang daw. Next. Ito. Ano naman nakalagay dyan? Sana medyo malaki-laking text, So anyway, may ano ang common denominator daw nila? Ay yung mga alias. Kung ang mag-asawang Marcos ay ginamit ang William Saunders at Jane Ryan bilang mga alias nila nung nagbukas sila ng mga Swiss bank accounts noon, at si Erap ay si Jose Velarde at yung first gentleman supposedly ay Jose Pidal ang ginamit na alias sa mga bank accounts. Yung isa naman daw ay si Mary Jane Piatos. Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Next. Okay, ito naman. Who Wants to be a Billionaire ba ito? Yes. Pero sana nababasa natin text, hindi ko mabasa. Hindi mo na ba mabasa? What is Mary Grace? Who is Mary Grace Piatos? A. Restaurant. A. Brand of chips. A. Puro A. Davao Ghost Employee at A. Isang kaibigan. Isang kaibigan. Witty, in fairness. Alin kaya yung tamang sagot dyan? Ay? Sa all of the billion-dollar question. Okay. Alright. So yan yung ating mga signs for the day. But if you do have more, please send them to us on afternoon. Bago pa pala yan. Ito. Oo. May 13th month pay na ba ang lahat? Tanong yan ni Mary Grace Piatos. So, ata si Mary Grace, maraming 13th month So, matatanggap niya parang hindi lang 13th month. Hindi lang ba 13th equivalent month? Equivalent nun. 30th month. Grabe naman yung 30th month. Last. Ayan. Anyway, if you've seen the signs, please do send them to us. afternoondelightON@gmail.com po. Send nyo lang po yan sa amin. At feature. Ako, Tita Pau, mamimiss ka namin. Pwede bang bukas ka ulit? Baka may jet lag pa from Hong Kong, Tita Denise. Wala naman atang time difference doon. Ikaw talaga. Hindi yung pagbiyahe mismo, buhat-buhat. Oy, bago tayo umalis, happy birthday din po kay Bok Edlingao. Si Edlingao. Happy birthday. Mga Scorpio talaga. Oo. Grabe pala ang maraming nagsa-celebrate na Scorpio. Mga passionate masyado. At Tita Pau, sa mga nais kang i-follow, saan ka nila maaaring sundan o panoorin? At Pauline Verzosa po on social media. And manood po kayo, One News Now, 8 a.m. and 9 a.m. po. Dito lang po sa One News. Yung mga nanonood ng basketball, bakit hindi mo sabihin? Why not? Of course, PBA nakalimutan ng PBA Rush? Oo, sama na rin po natin. Magsisimula na po ang PBA Commissioner's Cup this November 27. Nagko-courtside po tayo doon. So, we hope you can watch us there. PBA Rush po on Signal TV. Ikaw ba handa nang mapatakan ng pawis sa mga basketball player na interview? Excited ako this conference. Grabe yung labanan. Natatawa ka. Alright, imagine ka bigla eh. Ganun talaga buhay ng reporter. Okay, that will do it for us this Wednesday, November 20. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. Alright, join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Enjoy the rest of your afternoon.